Pero sa akin, hindi talaga kaya ng ating budget. Doon po ako na-stress kasi nga, ang dami ko ng utang kuya. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling bumabati muna sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Gagawin ko lang po ng reaction video, yung vlog po ni Papa Eds kay Arjin, na kung saan mukhang may konting problema po. Yung pag-aaral po ni Arjin, mukhang mawiwendang ho yata. Bakit nga kaya? Ano ang mga dahilan? So pag-uusapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, siyempre paalala muna si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, Julay Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para updated po tayo sa mga ina-upload po natin. Tapos meron po tayong Facebook page, Julay Paunil 2.0. Pwede naman po nating i-follow, pwede pong i-like at saka po i-share yung mga upload natin. Tapos yung Team Kalinga po, mga kasamahan po natin, mga Kalinga partners, kung okay lang po sa inyo, masuportahan din po natin. Lalong-lalo na po, sina Kuya Bal Santos Matubang at saka po si Kalinga Prab. So maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong isa sa mga vlog po ni Papa Eds na napanood natin about Arjin. Alam naman po natin, mga kabayan po natin, na si Arjin ho talaga ay isa po sa mga binablog ni Papa Eds na medyo malaki po ang views. Kaso nga lang po, may kunting problema pa rin po. Dahil nga ho wala siyang masyadong sponsor. Kung ano man po ang dahilan, hindi ho natin masyadong alam. Bakit si Arjin ho ay kukunti ho, magkaroon man, konting-konti lang po yung kanyang sponsor. Ngayon po sa pagkakataong ito, napag-alaman po natin doon sa vlog ni Papa Eds na si Arjin ho ay nag-chat sa kanya. At ito nga po, pinuntahan ni Papa Eds at ito po yung mga nangyari. Ang gusto mong isabihin ko sa chat mo eh, parang napapahinto ka na sa pag-aari. Yan naman. Kasi mag-iba talaga yung mga bayarin, no? Yung parang parang gusto mo na lang magtrabaho sa susunod na taon. Parang naisip ko na parang, ay, si Arjin eh. Parang natataranta ito na naman si Arjin, no? Yun ang naisip ko nung nag-chat siya na parang, ay, parang ganun ulit. Parang bumalik ka na naman ulit sa dati. Pero naiintindihan ko naman kasi minsan. Baka ikaw napapaisip ka minsan siguro, na parang ay siguro baka bibira ako mag-isisa, natatakot ka na doon lang ang pinaka-source ng ng support minsan. Parang ganun ba nangyayari? Kasi po wala lang dito yung anak mo sila po. Ano, okay ka lang. Parang medyo natitiri-hide siya ngayon. Parang ramdam ko sa medyo natataranta ka. Kanina ka pa dyan. Parang hindi ka mapakali. Gano'n nakatagal mo na parang naiisip na Mga 1 month na din po kasi. Di ba ma-exam mo ng September? Doon po ako na-stress kasi nga, ang dami ko ng utang kuya. So ayun mga kabayan po natin, iyon po ang pinaka-main na dahilan. Parang napapahinto na po si Arjin. Dahil nga po ang problema niya ay yung pera. Pang tuition at saka panggastos po sa kanyang school. Kung inyo pong matatandaan mga kabayan po natin, mga 2 months ago, nagawan ko na po ng reaction video po yan, yung ilan sa mga beneficiaries po ni Papa Eds. 3 po yun, Tapos si Arjin ho na pasama po doon nung nagbayad po sila ng pang-tuition. Dahil sa inyo pong kaalaman, ang tuition po ni Arjin ay may kamahalan. Umabot po yun ng 23,700 kung hindi pa ako nagkakamali. At nung time na yun, nag-down lang po muna si Papa Eds ng 10,000. So ayan po, ang tuition niya second sem is 23,700 So mahal pala nito. Ha? Kahit po partial po. Partial lang muna siguro tayo, ito galing naman sa ating sariling channel, bibigyan ko muna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ito na muna, parcel muna ang bibigyan natin. 9, 10. Siguro 10,000 muna ano natin, kalahati lang muna, no? Na Arjun, ganun muna ano. Susunod na lang yung ano, yung sakop, ano, iba. Utay-utayin ko na lang, akong bahala. So ngayon po, dahil nga po parang namumroblema po si Arjun sa kanyang panggastos sa school, sa kanyang pang-tuition, parang naisip niya po na huminto muna ng kanyang pag-aaral at parang gusto niya pong magtrabaho. So pag-usapan po natin maya-maya ng konti, yung patungkol po sa mga options, kung ano nga ba ang pinakamagandang gawin. Pero si Papa Eds po, mga kabayan po natin, may proposal kay Arjun. Bayo, kung mahihirapan ka talaga mag-ano, no? Sa tuition fee lang, ano. Kaya ano kita, kung matatakot ka dahil ano, sa ina. Pwede kita ano, halimbawa, lipat na lang tayo. Kahit, ano daw, kahit medyo simpleng ano, course. Para kaya, medyo kaya-kayanin ko pa. Kasi kung minsan talaga, iba talaga yung ano eh, yung gastos ng course mo din eh. Kaya, kasi minsan na ano rin ako eh, kasi si Arjun po ano, hindi naman sa pag-ano. Wala po talaga halos minsan na-sponsor kay Arjun. Hindi po ba yung sabi ko sa inyo? Oo, yun ang medyo nakakapag ano, nakakaano talaga, no? Sa lahat ng tinutulungan ko po, medyo kahit malakas po ang views niya, hindi po gano'n kalaki yung tulong na naano sa kanya. Hindi balance yung ano eh, mataas nga po may views, pero yung mga taong sumusuporta at nagpapadala, dahil pa nung maliit na views yung ano, yung ano sa kanya eh. Pero kung ano mo talaga, kung gusto mo talaga yung course na yan, ang gusto ko sana, kahit konting tulong sa ano, sa pamilya. Kasi hindi ko kakayanin talaga i-shoulder lahat eh. At Sinabi ko naman po rin sila mama kasi yun nga, hindi rin sapat ano. hindi din po kami siya. Yung binibigay po nila is pang allowance po. Halos napupunta po sa bayarin ko sa school. Halos matitira nga po sa akin, bariya na lang. Ang option po ni Papa Eds, ang sinasuggest, parang ano po, mag-transfer ng ibang school at saka po magpalit po ng course na kung saan po ay medyo mura, mga kabayan po natin. Na kung saan po, magandang option po yun. Kasi kung hindi naman po kakayanin ho talaga yung pagiging nurse o umpisan tapos hindi tatapusin, sayang lang din. Kung baga habang maaga pa po, kung talagang si Arjun ho ay gustong huminto, mas maganda, lumipat po ng school o kaya magpalit din po ng course. Dahil nga po malaki talaga ang gastos. Diyan po sa kurso po ni Arjun po sa ngayon. Mabuti sana po kung si Arjun ho ay kamukha rin ng ibang beneficiaries po ni Papa Eds na marami po nag-sponsor. Kay Arjun ho kasi talagang halos wala po ano, magkaroon man po konting-kunti lang. So ngayon po i-analyze po natin ano nga ba ang pinakamagandang gawin po ni Arjun, mga kabayan po natin, kung tayo po ang tatanungin. Siguro ho, doon po sa isang option na gustong mangyari ni Arjun na hihinto muna para magtrabaho, parang hindi po tayo conforme po doon. Sayang ho ano, yung taon ho ay lumilipas, siya po ay tatanda, baka tamarin na po siyang mag-aral. Ganun po kasi yan eh. Kapag ka po nagtrabaho ng mas maaga, tinatamad na pong mag-aral. So yung ganong option po, parang hindi tayo masyadong conforme po doon. Tapos pangalawa po, yung ino-offer po ni Papa Eds, okay lang daw na ituloy po yung course na yan, tutulong siya, pero hindi niya naman po kaya talaga. Kumbaga ho, kailangan din po ng tulong mula sa kanyang pamilya. Bagamat si Arjun po, mga kabayan natin, may magulang pa naman po yan, malakas naman po yung kanyang tatay. Siguro ho sa ngayon, baka medyo mahina po yung, yung trabaho, baka hindi ganun kaganda. Pero ibig sabihin ho, baka sakali pong baka sakali naman makahanap ng mas magandang trabaho para makatulong din. O kaya naman, madagdagan po yung sponsor para ituloy po ni Arjun yung kanyang course sa ngayon. Tapos pangatlo po siguro, yung pinopropose po ni Papa Eds na magpalit po ng school. Tapos yung course siguro pwede rin magpalit, mga kabayan po natin. At saka nga pala, sa panahon po ngayon may mga school po na libre. Yung mga parang institute o kaya gobyerno po ang nagpapalakad o nagpapatakbo o gumagastos. Pwede po siguro yun. Kasi dapat po maging practical po tayo. Kung talagang hindi kaya, hanap po tayo doon sa madali lang. Kasi po yung nag-aaral po, kapag ka-stress ka sa pang-tuition, sigurado hindi ka makakapag-concentrate sa pag-aaral mo. So wala rin po yun. So yun po yung ilan sa mga options po na nakita natin. Sa tingin ko po, kung sakasakaling kaya naman ni Arjun yung pagiging nursing, magtulungan na lang po siguro at huwag masyadong iasa po lahat kay Papa Eds. Kung may mga kamag-anak siya na po pwedeng makatulong, po pwede po yun. O kaya naman, baka sakaling magkaroon ng sponsor, makakatulong din po yun. Pero kung sakasakali po talagang wala, ay mapipilitan po talaga. Maganda yung proposal po ni Papa Eds na humanap po ng ibang school at po pwede magpalit po ng ibang course. Hindi lang naman po puro nursing po ang magandang course po ngayon. Depende po sa estudyante. Marami pong umaasenso na ang course po nila ay hindi naman po nursing.
Pero syempre po, i-consider po natin yung kalagayan ni Arjen sa ngayon kasi nga po, nag-aaral pa siya. Pangit naman pong huminto ng alanganin. Kaya mas maganda po dito, tapusin niya muna. Kung first year po siya, second sem, tapusin niya. At mukhang okay naman po siya mga kabayan natin. Dahil doon po sa vlog po ni Papa Eds, doon sa bandang huli, nung nagbigay na po ng kunting tulong, nakita ko po, ngumingiti si Arjen. So mukhang ang dating po dito talaga, parang ano siya, baka kinakapos lang talaga. Kaya nagkakaproblema po siya, kaya naisip niya po yung ganun. Panoorin po natin. Ito, para kay Arjen, nagbigay si Ma'am Maribik Mutia Calooy. School allowance. Tapos libo, ayan. Ayan. Tapos, ito naman si... Ito po, ma'am, ay Tita Malibig po. Thank you so much. So, ito yung galing yata sa ano pa? Sa Hong Kong. Matagal na to, nung ano pa to, nung Ampaw, ito pa yung sa Ampaw, ito pa Tita from Hong Kong, 2,100. Yan. Ang ito na yan, saka ito yung allowance naman from Kuya Lito yata, 2,000. Thank you po, sir. Saka Sakabay. dagdagan ko na lang din ng ano, additional 2,000 para sa galing sa channel natin at sa Kuya Lito. Sa lahat po na nagbigay. Ibibig, ay ito pong pera is ibibig ay ano ko na, ilalagay ko na din po sa tuition ko ngayon kasi mag-exam po kami this week. Kaya po nag-chat ako ng ganyan sa YouTube. Sobrang stress na po, alis. Parang kaya ako nga nade-depress gano'n. Tapos lagi na lang masakit yung ulo ko gano'n, siguro sa kaisip na. So ayun mga kababayan po natin, mga kalingap, napansin natin yun. Biglang sumaya po si Arjen. Parang sa tingin ko nga po, parang namumroblema lang po sa pera. Kaya siguro naglalambing lang kay Papa Eds po. Kaya siguro nag-chat siya ng ganon. Kasi nga po talagang wala na siyang masulingan. Pero sa kanyang ngiti po, tingin ko po, parang okay lang naman yung ano po, parang kakayanin naman. Although siyempre po, hindi natin inaalis po yung piniliwanag natin kanina na mga options. So si Arjen po ang mamimili po doon mga kabayan natin. Dahil sa ngayon po kasi, aminin man natin sa hindi, si Arjen ho kasi talagang hindi siya kamukha ng ilang mga beneficiaries na talagang nagkakaroon ng maraming sponsors. Lalo na ho kapag mayroong love team. Si Arjen ho kasi mga kabayan natin, hindi ko alam kung mas marapat itong magkaroon ng love team para mas maraming tumulong. Yun nga po, may mga proposal na i-love team daw po kay Kuya David. So hindi ko po alam kung yan po ay matutuloy or hindi. Kasi minsan po nababanggit po ni Kalinga Prab. Nagkakabiruan po. Tapos sa comment section, marami pong nagsasuggest. Marami nagko-comment ng David at saka si Arjen. So hindi po natin alam yan, mababayan po natin. What? Although sa totoong usapan po, kamukha ni na Carla, ni na Beyonce, talagang dumami po yung sponsors, sobra-sobra po, dahil nga po sa pagkakaroon po ng collab team. Naaaliw po yung mga viewers. So sa case po ni Arjen, hindi po natin sigurado. Kung magkakaroon po siya ng collab team, gaganda ho ba yung sponsorship, yung mga tulong, or hindi pa rin? Ano po sa tingin po ng mga viewers po natin? Pwede nyo pong i-comment, mga kabayan po natin. Basta masasabi ko lang po, mahalaga po ang pag-aaral. Siguro pahalaga ni Arjen yan. Mag-isip siya, mag-desisyon siya. Mag-isip po doon sa mga options na ibinigay po natin kung saan siya po pwede po doon. Yung tipong hindi po siya nahihirapan. Kasi kawawa naman po si Papa Eds. Kasi ramdam po natin na nabibigatan din po siya. Kasi marami rin po siyang tinutulungan. So sana maintindihan po yan ni Arjen din at saka ng kanyang pamilya. So maraming salamat po sa inyo. Ilang po muna siguro ang ating next reaction video po patungkol po kay Arjen. Maraming salamat po sa inyo at syempre po gusto ko munang magpasalamat sa mga viewers po natin na full support po kay Kuya July. Laging nanonood sa ating mga upload sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Maraming salamat po. Lalong-lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka mag-share ng ating mga videos. Kaya kung inyo itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawakin ng Diyos, mabait tayong lahat. God bless. Bye-bye!